Kulang sa kahandaan. Tinesting ng bagyong Aghon kung handa ang pamahalaan sa paghagupit ng ulan, hangin, baha at landslides. At napatunayan ng unang bagyo para sa 2024 na hindi handa ang pamahalaan. Katulad pa rin ng dati na nasorpresa at maraming mamamayan ang nagmistulang mga daga na hindi malalaman kung saan susuling. Walang ipinagkaiba sa mga nakaraang pagdaan ng kalamidad na hindi alam kung saan dadalhin ang mga apektadong mamamayan. Gaya pa rin ng dati sa mga eskwelahan, covered court at barangay hall, dinala ang mga apektadong residente. Nagsiksikan ang mga tao sa evacuation centers. Ang kawawa ay mga bata na madaling mahawaan ng sakit. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 5 katao ang namatay. 7 ang nasugatan habang 19,373 katao ang naapektuhan ng bagyong Aghon sa Luzon at Visayas region. Umabot sa 2,162 katao ang dinala sa evacuation centers. Pinakamarami ang nasalanta sa Quezon kung saan 8 beses naglandfall ang bagyong Aghon. Ayon pa sa NDRRMC na ang mga namatay ay nagmula sa Calabarzon area at meron din sa Region 10. Kabilang sa mga namatay ay 7 buwang sanggol na lalaki na nalunod ng tangayin ng baha ang kanilang bahay sa Padre Burgos, Quezon. May mga napinsala rin sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas. May mga residente naman sa isang bayan sa Quezon na nagsabing hindi sila inabisuhan na mag-e-evacuate kaya marami sa kanila ang natrap sa baha. Umabot hanggang leeg ang baha. Nagkulang umano ang mga tao sa gobyerno. Ayon naman sa mga opisyal ng local government unit, nagbabala na sila sa mga residente na malapit sa ilog na mag-evacuate dahil posible ang pagragasa ng baha. Meron umano na ayaw umalis sa kanilang bahay at binaliwala ang babala sa pagdating ng bagyong Aghon. Unang bagyo pa lamang ang tumatama sa bansa at hindi pa masasabing malakas at mapaminsala. Paano kung ang manalasang bagyo ay kasing lakas ng Super Typhoon Yolanda na pumatay sa 6,000 katao at nagwasak sa maraming bahay sa Eastern Samar. Hindi rin handa ang pamahalaan noon nang tumama ang Yolanda. Hanggang ngayon, marami pa sa Yolanda victims ang walang sariling tahanan. Marami pa rin ang naghihintay ng tulong mula sa pamahalaan. Hanggang ngayon, wala pa ring evacuation centers, kaya ang mga biktima ng bagyo ay sa mga eskwelahan nagsisiksikan. Walang kahandaan ang pamahalaan sa pagtama ng kalamidad, kaya maraming mamamayan ang nakaharap sa panganib. Taon-taon, 20 bagyo ang tumatama sa bansa. Bukod pa rito ang pagputok ng mga bulkan at pagbaha. Nararapat na mayroong kahandaan ang pamahalaan ukol dito. Wala, puro turuan ng pamahalaan. Yung gobyerno, turuan, sisihan. Paano mangyayari nito? Ang kawawa nito, taong bayan. Taon-taon, nangyayari ang baha, lindol, bagyo, at iba pang sakuna, gaya ng pagputok ng bulkan. Pero wala nangyayari, kundi sisihan, turuan, puro plano. Walang maipatupad na maayos na programa ang gobyerno kung hindi puro plano, turuan, sisihan. Kaya ang kawawa taong bayan. Paano hindi babaha? Wala nang kalbo na kagubatan, kundi kalbo na pala ang lahat ng kagubatan. Unti-unting sinisira. Kaya pag bumagyo, ayan na, ang baha, landslide. Tapos, ang mahal pa ng presyo ng mga bilihin dahil sa nangyaring ulan, baha, bagyo na yan. Yan, sisihan, turuan. Yan ang issue dyan.